Yung buhay namin noon is naghangad kami na magkasama mag-asawa. Kaya naghanap kami ng maging apartment dito sa Bulacan. So, itong lugar na to ang saksi kung paano kami nagsimula. Ito yung bahay namin dati. Yan. Siya siyang studio type na bahay. So, ang nagpapahiwalay lang para ma-recognize yung sala, yung kusina, at yung kwarto namin is cortina or kaya yung drawer. Ako si Jennifer Lynn Balandra. Ang pangalan ng asawa ko ay Jeffrey. Ang pangalan ng mga anak namin ay si Josh Lindon at si Johan Rain. Ako ay nagtatrabaho bilang HOA admin ng aming community. Nalaman namin ang tungkol sa Pasinaya Homes dahil sa kapitbahay namin. So, since malapit lang kami sa lugar kung saan ide-develop yung mga bagong bahay na itatayo dito. So, in-encourage niya kami na kumuha ng bahay. Since alam niya po na regular yung asawa ko at may pag-ibig, pwedeng mag-apply. So, yun po yung isa sa mga nag-udyok sa amin para i-grab po yung opportunity na hangarin na magkaroon ng sariling bahay. Noong una, tawag dito, nung sinabi nga nila lang magkakaroon ng bahayan na malapit dito. Kasi noon pa lang pinag-uusapan na namin kasi since malapit lang naman ang naging bahay namin dito sa kung saan na kami ngayon, una pinag-uusapan lang namin yung pag namamalengke kami na sabi namin, kapag nagkaroon ng pabahay dito, kukuha talaga kami since advisable nga sa amin kasi malapit sa trabaho ng asawa ko. Hanggang sa yun nga, nabalita na magkakaroon talaga siya. So natuwa kami, kaya ginrab na namin yung opportunity na Noong una hindi kami naniniwala, parang sabi namin, parang imposible naman na magkaroon ng bahay dito. Gubat to, parang ang sukal, parang ang lawak ng Nung unti-unting nakikita na namin na nabobuo na yung mga bahay dito, nagkaroon na ng excitement sa puso namin. Doon kami nagkaroon ng hope at ng pag-asa na talagang ito na, totoo na siya. Sa structure, syempre, malaki yung pagkakaiba. Kasi yung dati namin bahay, studio type lang siya eh. Tawag dito, nahahati lang ang bahay namin sa pamamagitan ng mga kortina, drawer, yan. Para ma-recognize lang kung alin yung kwarto, kung ano yung kusina. Unlike dito, may specific area para sa kusina, para sa lutuan, para sa kwarto, at para sa sala. So, yung daily routine ko, gumigising ako ng alas 4 ng umaga para mag-prepare ng almusal, ng babaunin ng asawa ko, ng mga estudyante. Yan. Tapos, afterwards noon, syempre mag-aasikaso dito sa bahay hanggang sa dumating yung oras ng pagpe-prepare ko para makapasok sa opisina. So, pumapasok ako bilang HOA admin, pumapasok ako ng 9 o'clock hanggang 5 o'clock nandun kami sa opisina. Unang na-introduce sa akin yung JNF dahil syempre bilang HOA admin, sa amin unang dumadaan ang JNF para magpaalam or magpakilala sa aming community. So nung unang narinig ko yung JNF, parang nagkaroon sa akin na kung ano nga ba ang may tutulong ko sa community. Yun, isa sa mga bagay na curious ako kung ano nga ba bilang bahagi ng JNF, ano nga ba yung may tutulong ko sa community namin. Yan, yung unang naging programa na actually naging isa rin ako sa mga yung immersion. Yan. First naging immersion namin dito, isa rin kasi ako sa mga naging ICP. Yan. So since naranasan kong maging poster parents, parang ito yung naging daan para maging bahagi ako ng ICP para makahanap ako ng mga kapwa ko na homeowners dito sa community namin na maging poster parents or maging bahagi din ng programa ng JNF. After ng immersion, after ko maging bahagi ng ICP or maging poster parents, naging naman po ako, miyembro naman po ako ng HEC or Home Empowerment Champion. Dito kung saan, dito po nagkaroon po kami ng pagkakataon na makahanap po ng mga kapwa naming homeowners na naghahangad na magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan. Ang una pong naging programa namin sa HEC ay ang Virtual Assistant Workshop po. Kung saan po bilang
bahagi po ng HEC, kami rin po ay tumutugon or nag-guide po sa mga kasama. Kapwa po namin uma-attend po ng virtual assistant session na sinusigurado po namin na sila po ay natutulungan namin na nasusundan po nila yung bawat session na ginagawa namin. Sa co-op, introduce sa amin ng JNF noon, in-encourage nila kami since nagkakaroon na kami ng idea kasi meron ng mga co-op talaga na before pa na pumapasok sa amin, yung mga established na co-op na dito sa Bulacan. Tapos, dumating ang JNF, in-encourage nila kami na bumuo ng sarili naming co-op na ang mga miyembro ay kapwa namin homeowners. Noong umpisa, tawag dito, medyo struggle kami or medyo hesitant kami kasi wala namang kaming idea kung gaano nga ba kahirap magtayo ng sarili naming co-op. Pero dahil sa tulong ng JNF, unti-unti, step by step, naitayo namin siya. Natulungan kami ng JNF kung paano siya ma-establish at paano siya mababuo. Yun. Initial talaga product namin is bigas talaga. Pero since nagkaroon tayo ng struggle, kasi medyo nagmahal ang bigas, nawalan ng so nag-come up kami sa ibang product, kasabay ng bigas. Nag-aangkat din kami ng itlog, ng mantika, ng asukal, yung mga basic necessities or basic needs ng isang household, ng isang bahay. Isa sa mga way of communication namin para makabenta sa mga kapwa namin members is through Messenger. Meron din kaming Facebook page. Doon namin ina-update kung meron na kaming mga stock. Doon din namin ina-update kung meron mga bagong miyembro. At doon din namin ina-update kung magkano na nga ba yung kinikita ng co-op namin. So, doon kami nag-uusap or doon nagkakaroon ng communication yung co-op namin. Bukod sa mga programa na nabanggit ko kanina, bahagi din ako ng BFF. Ako sa mga facilitator noon. So, umaattend kami. Bago kami sinabak sa pagtuturo sa BFF, tawag dito, umaattend din kami ng mga trainings and seminars. So, hinasa muna kami bago kami sinalang. Yung pagtuturo ng BFF, dahil ang gusto ng JNF is malapit sa community. So, usually, nagkakanda kami sa mga streets or open area na maluwag kung saan mas malapit yung mga homeowners. Kung saan sila mas malapit or mas convenient na pumunta, doon namin sila pinapupunta para hindi maging hassle sa kanila or hindi maging problema sa kanila yung pag-attend or pagpunta doon sa BFF programs. Isa sa mga programa na inatinan ko na naging malaki ang impact sa akin is sa BFF. Dahil naging bahagi din ng programang ito yung panganay ko. So, kung dating medyo aloof sa akin yung panganay ko na magsabi, mag-open, pero dahil sa pag-attend niya ng BFF at dahil sa pagtuturo ko din, mas naging close kami or mas naging open siya sa amin. Yung mga programa ng JNF ay nakatulong sa akin bilang isang individual or bilang isang magulang, especially yung BFF program kasi doon hinubog kami bilang mag-ina, doon magkahiwalay man kami ng session na inatinan, doon hinubog kami or tinuruan kami kung paano kami mas mapapalapit sa isa't isa. Ang naging epekto ng pagtira ko dito sa Pasinaya Phase 2 ay walang imposible sa taong may pangarap. Katulad namin ngayon na nangangarap lang dati na magkaroon ng bahay, pero ito, nandito na kami. Siguro masasabi ko lang dun sa mga kapwa ko na nangangarap na magkaroon ng sariling bahay or masarap magkaroon ng sariling tahanan.